Ako po si Patricio Clasite. Panglima po ako sa 11 magkapatid. Nagtatrabaho bilang isang security guard po dito sa Metro Manila. Dati po akong saksi ni Jehovah at yun lang po talaga ang nasa isip ko noon, yun po ang tama. Kahirapan sa probinsya, kaya ako po napunta dito ng Manila. Nang nalaman ko po na nag-iglesia ang kuya ko, hindi maganda ang iniisip ko. Sabi ko po sa kuya ko, bakit ka nag-iglesia? Ang dami-dami mo ng reliyon na pinanggalingan, galing ka na ng Sabadista. Magmula pa sa atin, Katoliko ka na. Bakit ka ako anong pumasok sa isip mo? Bakit ka ako nag-iglesia ka? Ang sagot po sa akin ng Kuya Doroy, sabi niya, ang iglesia, nakasulat sa Biblia, ang iglesia, may kinikilalang tunay na Diyos. Wala po akong balak noon na mag-iglesia. Inanyayahan niya po ako sa gawain. Yun po pala ang tinatawag na doktrina sa iglesia. Nagtanong ako, kaya nagkaroon ng pag-aaral ako noon na hindi nasakop ng pagdodoktrina. Lahat po ng tanong ko, binabasa niya po, pinapakita niya po sa akin ang Biblia. Kaya doon ko rin nasabi na ang Iglesia ni Cristo totoo dahil walang hukus-pukus, walang galing sa pansarili, kundi babasahin sa inyo at ipapakita ng harap-harapan. Bahala kayo. Basta ako ayaw ko. Tapos, kung saan kayo masaya, sige, pagpatuloy niyo. Si tatay naman po, lalo na nung nagbakasyon naman po ako noon, sila talaga ng nanay ko ang pakay ko na akay. Nung kinausap ko ang tatay, sabi niya, alam ko na yan anak, pero kung seryoso kayo sa amin ng nanay mo, unahin niyo po muna ang nanay. Nung nagbakasyon po ang nanay ko dito, sabi niya, gusto ko po sana mag-iglesia. Hindi naman ako marunong magbasa. Ang importante ka ako na normal pag-iisip mo, sabi ko sa kanya. Nang pumayag na po ang nanay ko magpadoktrina, una bilang anak, masaya po ako. Kasi ginawa niya akong kasangkapan. Deboto po siya Kaya masaya po ako ng panahon na yun. Hanggang sa umuwi siya ng probinsya, nalungkot ako ulit. Kasi sabi ko, matutuloy pa kaya? Kaya ang ginawa ko po nung nasa probinsya na po siya, minumonitor ko ang Kadjonil, kapatid ko. Sabi ko, Nil, alalayan mong nanay. Nung makumbinsi ko po siyang magpadoktrina, masaya po ako. Kasi ate ko yun Kapatid ko yun, kailangan ko ng malasakit. Hindi lang malasakit, pagmamahal. Masaya ako, natuwa ako. Dahil sa mga kapatid ko ay unti-unti, isa-isa kaming napapaanib sa iglesia. Talagang nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga kapatid, magulang ko na matitigas ang loob. Unti-unti po namin naangkay ang aking pamilya, magulang, kapatid. Napakalaking biyaya po yun sa amin.